True. Hello bonjour, what's up guys? This is Pinoy Bisdak sa Canada. Kumusta mga kabayan, kabisdak? Sana okay kayo dyan. So wala tayong pasok today. So tamang pahinga lang tayo kasi medyo may mga nararamdaman tayong mga kunti sa katawan. So sa gawa siguro ng malamig dito sa Canada ngayon, especially sa Quebec. So nasa mga minus 15 tayo. So time check, it's 9:30. So, yun. So, panibagong video naman, kwentong buhay namin dito sa Canada. So, may good news pala kami natanggap. So, gusto namin i-share guys. So, since nag-vlog na tayo, na live namin dito. So, yun. So, as you all know guys, si Canada guys, libre yung healthcare dito. So, after 3 years, almost 3 years guys, kasi mag-3 years na po ako sa March, this March 2026. So, after 3 years guys, sa wakas, nakareceive kami dito galing sa Service to Quebec, sa Régie de l'Assurance Maladie. Itong aming itong aming ito yung yan guys. So yung pangalan dito guys, Prince and Charge para on Group de Medicine. So meaning guys, my group of doctors na po kami guys na kung saan kami pwedeng pumunta, may clinic na kami kung saan kami pwedeng pumunta if ever na magpapa-check up kami. So yun, so hindi na yung usual na ginagawa namin na pumunta kami sa hospital na maghihintay kami ng whole day para akala namin nung una guys, ito na yung family doctor namin guys, pero yun pala, group of doctors lang sila guys. So random yung mga doctors na mag-check sa'yo, parang ano lang siya, first come first serve dun sa clinic na kung saan kami na-assign. At least may mga group of doctors na mag-check sa amin. So it doesn't matter kung sino pa yung mismo doctor na kami na pwedeng pumunta guys, hindi na kami pumunta dun sa hospital. Yun, so yung clinic na kung saan kami na-assign guys, kung saan kami pwedeng check up, malapit lang guys, mga 5 minutes drive lang papunta doon. Malapit lang sa amin, straight lang dito sa amin guys. Pwede na siya i-bus, kung mag-bus ka siguro aabot ng mga 10 minutes or 15 minutes siguro. So yun, so actually na-try ko na siya last week kasi may na-check kami, pero ang lang ito guys is kailangan mo pa rin ba mag-appointment. So kakatawag tayo ng 811 dito sa Quebec. So para magpa-appointment doon sa clinic na yun, sa doktor. Which is good naman guys kasi alam niyo ba yung sorry, medyo may kunting sipon tayo guys. So alam niyo ba nung first time namin pumunta sa hospital kasi easy yun kasi grabe yung ubo niya. At least wala pa, ano ba yun 2025 2024 first mga January siguro 2025. Tapos ano yun, hindi pala, summer pala guys. Mga summer pala yun guys. Tapos grabe yung ubo ni Izzy. So ginawa namin guys, pumunta kaming Montreal. Wala pa kaming sasakyan dun. Bumili kaming pumunta kami dun guys, na-travel kaming mga 1 hour 30 minutes siguro yun. Tapos lakad pa kami dun, sakay kaming bus dito galing sa amin. Tapos sakay kaming ng subway metro, tapos sakay kaming bus pagdating namin sa Montreal, tapos naglakad pa kami guys. Tapos yung hospital doon, ano pa siya guys, doon sa parang nasa uptown area siya. So yun, struggle namin guys. So tapos pagdating naman doon sa hospital na yun guys, naghintay pa kami ng mga halos mga 4 hours siguro yun na doon sa hospital. Tapos pag yung kami na tinawag doon sa doktor, naghintay pa kami ng 1 hour doon. Nakandun na kami sa isang nila guys, isang room nila para sa doon kung saan i-check si Izzy. Naghintay pa kami ng mga 1 hour doon guys. So napakahirap talaga. Though isa yun sa mga benefits ng Canada guys is yung libre yung healthcare na dito guys, especially sa mga bata. Kaya sabi nila, kung lalabas ka ng hospital, wala kang babayaran guys, pero doon ka lang sa parking lot. Yung sabi nila, yung parking fee lang yung babayaran mo. Pero ang downside doon guys is napakatagal ang dugay kang ma-attend. So yun, sana ito guys, at least guys, after 3 years guys, naramdaman namin guys na yung mga tax, sa mahal ng tax na binabayaran namin na dito na guys, naka-receive na kami tatlo to, sa akin, kay Mrs. saka kay Nanak. So yun lang guys, so share lang namin guys. So mag-ingat kayo guys, amping mo, especially ngayon sa winter, saka yung mga kababayan sa Pilipinas. So again, this is Pinoy Bisdak sa Canada, amping mo diyan. Bye bye.